Ano ka ba dyan? Jerome rejected Marilyn? This is the perfect time for you to come back sa buhay ni Jerome. Jerome, alam ko na ayaw mo na kay Marilyn. Alam ko kung ano nangyari sa inyong dalawa at alam kong ayaw mo na makipagbalikan sa kanya. Pero hindi dahilan yung parang ipagbalikan ko sa'yo. Alam mo, kasalanan mo to eh. You were the one who forced me to talk to Jerome. Tignan mo, nag-away patuloy kami, pati ni Nay Perlita. I was just trying to help. Harry, halika na. Are you scared of a little fight? Hindi na siguro ako pumapatol sa hindi ko ka-level. Talagang hindi tayo magka-level. Dahil ako, natural ang mukha ko. Kanino ka pa nga ba magmamana? Kundi sa nanay-nanayan mo, na factory defect din. Huwag na magmumundadama yung nanay ko dito. It's amazing na kaya mo pang ipagtanggol yung nanay mo pagkatapos ng ginawa niya sa inyo ni Jerome. Totoo ba na ikaw nagplano para sirain kaming dalawa ni Jerome? Harry, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ngayon, masaya mo lang pinatunayan sa akin na hindi ka karapat dapat maging nanay ko. Dahil kahit kailan, hindi mo ako minahal. Marilyn! Marilyn! Ano? Salub yung bagyo, Mars? Ay nako, tulungan mo na lang ako. Hulaan ko pangalan ng bagyo, ha? Tropical Storm, Darlene. Ano naman kasalanan mo? Anong ginawa mo? Hindi ako, ha? Nag-away ata sila ni Jerome, kaya ganyan. Yata, Mars? Hindi ka sure? Alam mo naman yung batang yun, hindi nagkukwento. Ewan ko nga, na-frustrate na nga ako sa kanya, Parang hindi ko alam kung ano bang gagawin ko sa kanya. Hindi ko alam paano ko siya dadamayan. Alam mo, Mars, hayaan mo na dahil si Darlene mas matagal na frustrate sa'yo. Hindi niya nga alam kailan mo tatanggapin na siya ang tunay mong anak. Alam mo, Mars, akala ko nun magiging madali para sa akin ang maging magulang niya. Dahil ako naman ang tunay niyang ina. Pero habang tumatagal, napapansin ko, iba talaga siya. Di katulad ni Marilyn nun. Hindi lang kumibo, hindi magsalita. Alam ko na agad kung anong nararamdaman niya. Si Darlene, hindi ko alam kung ano tinatakbo ng isip. Mars, Marilyn na naman. Lagi mo na lang kinukumpara si Marilyn kay Darlene. Kailan mo tatanggapin na magkaibang tao sila, ha? Alam ko naman yun. Hindi mo lang ako masisisi dahil mas matagal akong naging magulang ni Marilyn kaysa kay Darlene. Ganito na lang, Mars, ha? Pag tinanggap mo na si Darlene yung kaisa-isa mong anak, na totoo, na mamahalin mo, mas mabilis na matatanggap mo si Marilyn hindi sa'yo at kailanman hindi babalik sa'yo. Okay? Okay, Mars? Tanggapin na natin yan, ha? Tuloy tayo. Oo. Gulo, oh. Harry, niloko nila ako. Niloko ako ng buong pamilya ko. I'm sorry, Marilyn. Harry, nasan ka ngayon? Papunta ako ngayon ng airport. May emergency kasi sa newsroom. At kailangan ko mag-interview sa Iloilo. Gusto ko sanang samahan ka, kaso... Elsa, naintindihan ko. Anak, buti naman nandito ka na. Alika, anak, kain tayo. Nay, inantay niyo pa ako. Dapat nauna na lang kayo eh. Hindi, gusto talaga kitang makasabay kumain. Pinagluto nga kita ng paborito mo. Halika na. Nay, pasensya na kayo kung napagsalitaan ko kayo kanina. Medyo masama lang yung pakiramdam ko dahil sa nangyari kay Jerome. Huwag ka na mag-alala, anak. Naiintindihan kita. At hindi mo na rin kailangan magpaliwanag. Kung talagang gusto mong sarilinin ng mga bagay, ayos lang. Basta tatandaan mo lang. Nandito lang ako para makinig at
nandito ako para magkaroon ka ng karamay. Salamat po, Nay. Alam ko rin na hindi ako perpektong ina. Marami pa akong dapat matutunan sa'yo. Pero anak, pangako ko sa'yo gagawin ko ang lahat para maging mabuti akong ina. Halika na, kain tayo. Sige. Giselle, Po. nahanap mo na? Di, nire-reject ho talaga niya yung tawag ko eh. Maniwala ka sa akin, hindi ako ang nagsumbong. I want to, but I chose not to. Hindi na importante sa akin ni Mama kung sino man yung nagsabi kay Marilyn. Ang importante na lang sa akin, mahanap natin si Marilyn. Yun lang naman eh. Oh, Ziggy, you're there. May balita ba? Pinaronda ko na yung mga guard sa loob at sa labas ng shot. Wala talaga eh. Wala si Marilyn. Diyos ko, nasa na kaya yung anak ko? Kain na kain. Nay, ang dami-dami naman yan. Paano na yung diet ko? Sira na. Ay, talagang sinisira ko, anak. Para naman lumusog-lusog ka ng konti. Hay, paano ako magiging model? Ay, nako, ikaw ang magiging model ng mga niluluto ko para maniniwala yung mga tao na masarap yung niluto ko. Kasi kung payat ka, di isipin nila hindi masarap. Okay, sige. Idagdag mo na rin. Oh, sige, anak. Parang ito billboard naman ko. Anong ginagawa mo dito? Talaga ba naghahanap ka ng gulo? Darlene, kumuha ka ng tolya sa taas. At bakit ko pagsisilbihan yung babaeng to? Kung gusto niya tinatrato siyang parang prinsesa, edi bumalik siya sa sarili niyang resort kung saan yung totoo niyang pamilya. Darlene, Naglayas po kasi ako sa amin. Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Kayo lang po yung aasahan ko eh. Pwede po ba ako dito muna? Niloko po ako. Niloko ako ni Lola, ni Daddy, ni Mami. Ayoko na po sa kanila. Dito na lang po ako. ano ginawa sa'yo ng mga Carbonell? Darling, bakit hindi kaya ikaw ang magkwento sa nanay mo kung anong ginawa ng pamilya ko? Kasama ka din. Si Harry kaya? Di ba close sila ni Marilyn? Ba't di natin tawagan si Harry? Baka magkasama sila. Tama. Hingin ko kay Alice yung number ni Harry. No. Stop it. Huwag na nating i-force. Wala eh. Galit eh. Lalo na sa'yo. Let her take her time and heal the wound. Mama, ayoko ngang patagalin to eh. Gusto ko nga magkaayos na kaming dalawa eh. Sino bang may ayaw? Ako rin naman, apo ko siya. Ayaw ko siyang mawalay sa akin. Kailan, what can we do? Eh, galit nga yung tao. Alam mo naman si Marilyn ma-pride. Kapag ayaw niya makipag-usap, hindi talaga makikipag-usap yun kahit kanino. Hindi ko naman kasi akalaing lalaki ng ganito tong gulo na to eh. Kung alam ko lang, mas inawat ko pa kayong dalawa. O ngayon, hindi ko alam kung nasa na si Marilyn, kung okay ba siya. Huwag kang mag-alala. Malaki na si Marilyn. Isa pa, laking squatter yan. Street smart. Alam niya kung anong ginagawa niya. Hayaan mo na. Babalik din yan. Besides, isa lang ang naiisip ko na pupuntahan niya. Yun nga gusto kong malaman eh. Do you really think that she's in Perlita's house? I would bet my life on it.
Mas okay nga sa akin na nandun siya. Mas kaya ko siyang pabalikin agad. Mama naman eh. Ano na naman yung pinaplano mo? Eh baka naman lalo lumayo na naman yung loob sa atin ni Marilyn yan. Leave it to me. Hayaan niyo akong lumiskarte. Magaling ako dyan eh. Sa diskarte. Sige. Don't worry. Alam naman siguro ni Mama yung ginagawa niya. Alam mo naman yung ginagawa niya. Anong ginawa niyo kay Marilyn, Darlene? Hindi ko alam sa babaeng niya. Gumagawa na naman siya ng kwento na eh. Nagbabait-baitan ka na naman. Ang sabihin mo, natatakot ka na malaman ng nanay mo ang tunay mong kulay. Tama na ang mga yan. Ano ba talaga nangyari? Nakipagkuntsaba si Darlene sa pamilya ko. Para lokohin ako. Binayaran siya ng pera para paninawalain ako na niloloko ako ni Jerome. Ginawa ko lang naman yun dahil sa inyo na eh. Para may pambili tayo ng gamot ninyo at saka mga gamit dito sa bahay. Yung pala yung racket na ayaw mong sabihin sa akin. Bakit mo ginawa yon? Alam mo, mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kesa sa mabuhay tayo na alam mong ang pera na ginagamit natin ay galing sa masama. Teka lang. Bakit ako na naman yung masama dito? Tignan mo nga na wala pang isang minuto yung babaeng yan dito. Nagkakagulo na naman tayo. Darlene, hindi pa tayo tapos! Pasensya na po kayo. Hindi ko naman sinasadya na mag-away kayong mag-ina. Ang akin lang naman po, kailangan yung malaman ng totoo. Pero kung nakakagulo lang po ako, alis na lang po ako. Nandyan pa ba siya? Dito muna siya tutuloy. Isipin mo na lang na ito ang pangbawi mo sa lahat ng atraso mong ginawa kay Marilyn. Ayoko. Ayokong nandito yung babaeng yan. Paalisin niyo siya. Bahay ko rin to at ako ang masusunod. Hindi natin siya pwedeng pabayaan dahil malakas ang ulan. Akala ko bang kinalimutan mo na siya? Akala ko ba ako ang pinili ninyo? Eh bakit parang bumabalik na naman tayo sa dati, Nay? Bakit parang kinakampihan mo na naman siya? Nasaan na yung pangako mo sa akin na ako yung anak ninyo? Huwag mo kong susumbatan. Ikaw ang may mali dito. Hindi sa lahat ng oras ko konsintihin kita. At pag may nagawa kang mali, magagalit ako. Ang tawag doon, pagdidisiplina. Trabaho ko yon bilang nanay. Nagkakaintindihan ba tayo? Marilyn? Sigurado ka bang gusto mo talaga matulog dyan? Pwede naman tayo magsiksikan sa taas eh. Ayos lang po ako dito. Hindi na po ako alalahanin. At saka ayoko na rin po na mag-away pa kaming dalawa ni Darlene. Sapat na po sa akin na pinatuloy niyo po ako dito ulit, Nay. Ayos lang po ba sa inyo na tawagin ko po ulit kayong inay? Oo naman, anak. Nung pinuntahan niyo po kasi ako sa resort tapos binalik niyo po sa akin yung gamit ko. Nalungkot po talaga ako nun eh. Akala ko po kasi hindi ko na kayo makikita ulit. Nay, alam niyo po ba na miss ko na kayo? Patawarin niyo na po sana ako kung akala niyo po nagbago yung ugali ko. Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. Ako may kasalanan, anak. Hindi kita dapat isinuko sa mga karbonel. Akala ko kasi mapapabuti ang buhay mo dun eh. Yun din po yung akala ko eh. Pero hindi po pala. Yung dahil sa kanila, nawala sa akin si Jerome. Hindi ko po sila mapapatawad.
dahil na si Mommy. Akala ko, aalagaan ka at mamahalin ni Giselle. Dahil kasama niya ng tunay niyang anak. Nay, alam niyo po, malayong-malayo kayo sa kanya. Iba po kayo magmahal tsaka mag-alaga. Kaya kung ako lang po sana ang masusunod, mas gusto ko po na sana kayo na lang yung tunay kong nanay. Salamat, anak. O di, huwag. Bakit? Akala ninyo ba, kayo lang ang may department store? Kung tutuusin nga pipitsugin ang department store nyo. Huwag niyo naman kami insultuhin dito. At nagtinginan pa kayong dalawa. I am just telling the truth. Baduy ang department store ninyo. B-A-D-Y. Baduy, makakalis na kayo. Pendong. Chip-chip ng department store. Mama, sila Daser yun ah. Di ba kliyente natin yun? Ba't parang nagmamadaling umalis? Ayoko nang maglagay ng mga designs sa department store nila. Bakit? Sila yung isa sa mga malaking distributor ng barong natin. Ayaw na nila Baduy daw ang mga designs ko. Mas baduy sila. Now, Ziggy, I want you to do a proposal. With whom? Sa mga Castros, yung kalaban nilang department store. Lipat naman tayo sa kabila. Sa bagay, kapag nakuha natin sila, mababawi natin yung losses ng mga pag-pull out ng Daser. Gagawa na ako ng proposal. Sige, sandali lang. Sabi mo sa akin, sasamahan mo kung kunin si Marilyn kay Perlita. This is more important. Kapag nawala ang lahat ng ito, si Marilyn andyan lang yan, hindi mawawala yan. Pero ito, pag nawala, tapos tayo. Alam mo, paano hindi ko maintindihan sa inyong dalawa? Paano kayo nabubuhay na parang wala lang, walang nangyari? Hindi naman naisip si Marilyn. Paano kung mapahamak siya, ha? Mas mapapahamak siya kapag bumalik siya rito nang wala na tayo. Para na lang wala tayong pinagkaiba kay La Perlita. Tapos tayo. Ito ang dapat nating asikasuhin muna. Tama si Mama. Tama si Mama. Mama's right. Nababaliw ka na, Mars? Ba't pinatuloy mo yung ritukadang yun sa bahay mo? Mars, umuulan. Basa yung bata. Konsensya ko naman kung di ko asikasuhin yun. Bakit? Wala ka na dapat pakialam doon. Hindi mo na yun anak. Tsaka pwede ba? Di ba nagbago yung ugali niya nung nagbago yung mukha niya? O baka gusto mo, paalala ko sa'yo. Baka naman nahawa lang siya ng kasamaan ng ugali ng mga Carbonell. Pero nung nakausap ko naman kagabi, parang okay naman. Parang bumabalik naman yung dating Marilyn na minahal ko at inalagaan ko. Mars, hinay-hinay. Huwag masyado nagpapadala, Mars. Ha? Huwag masyado. Nako, temporary lang yung pagtira ni Marilyn sa inyo. May sarili na siyang pamilya, ganun ka rin. Diba? Hindi pa pwedeng akin na lang ulit si Marilyn? Ulo? Total, di naman siya kayang mahalin at alagaan ni Giselle ng gaya ng kaya kong gawin. Tuta ba yun, Mars? Pwedeng kunin, balik, ganon? Tigilan mo na yan. Ang anak mo si Darlene, yan ang dapat na sa utak mo tsaka puso mo. O gusto mo magkagulo kayo ulit ni Darlene? Siyempre, ayoko. Pero... Pero? Lagi na lang pero. Mas panindigan mo na nga yung desisyon mong yan. Ha? Tapos pauwiin mo na yan si Marilyn, kaagad.
Nasa akin na yung dalawang anak ko. Ayoko naman na mahiwalay na naman sa kanila. Basta kung ano man ang problema nila, gagawa ko ng paraan, aayusin ko. Ay, Day! Hindi mo maaayos yan. Dahil buong buhay, magkaribal na yan si Marilyn at saka si Darlene. At hindi lang sa'yo, kundi pati kay Jerome. Naku, sige ka. Nararamdaman ko. Mars, malaking gulo pag binilit mo yan. Promise. Huwag matigas ulo. Kaloka. Ano ba talagang plano mo? Una, siraan ako sa harap ng nanay ko. Tapos ngayon, nilulutuan mo siya ng pagkain? Para ano? Para makuha yung loob niya tapos agawin siya sa akin? Darlene, ayoko ng gulo. O, edi kung ayaw mo ng gulo, simple lang naman eh. Get out of my house. Hindi naman ikaw magdidesisyon yan, di ba? Dapat ka talaga eh. Ngayon, gusto mo agawin sa akin yung nanay ko. Bakit? Hindi ka pa ba nakontento na inagaw mo sa akin yung dati kong buhay? Sino ba naman kasi nagsabi na masaya ako sa buhay mo noon? Kung gusto mo, ibabalik ko na sa'yo na ulit ang resort. Magsama-sama kayo ni Mami at ni Lola. Total, pare-pareho naman kayo makasarili. Kapal ka naman ang mukha mo na insultohin ako sa sarili kong bahay. Mama, hindi man lang ho ba kayo kinakabahan? Si Marilyn, nakiperlita, dun sa pinakamamahal niya. Don't ya worry. Darlene is there. At sa pinaplano ko, lalong magkakagulo ang mga yan. Kailangan ba parating nagsisigawan na nagkakasakitan kayo? Pagod na ako sa inyong dalawa, ha? Pagod na ako sa kakaawat! Susunduin ko na siya ngayon na. Stop, you leave everything to me. As we speak, ang mga utak ko, mga brain cells ko, malawak na kumakalat kung ano ang plano na dapat gawin. Eh, paano yung tunay na anak eh? Sa'yo pa rin ang nanay mo. Ayoko lang bigyan ng dahilan si Nay Perlita para mas piliin at mahalin si Marilyn. My mother is all I have right now, Allison. Hindi ako papayag na pati si Nay Perlita maagaw pa ni Marilyn sa akin. Naging kinabukasan ay aking gagawan. Mga munting hakbang na pasulong sa